Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban Sabongero. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang malambot na itlog. So ang mga malambot na itlog po ay problema po yan. So shout out pala kina at Ramsky 9195 na taga Iligan City. Shout out sa iyo taga Iligan City. Ramsky 9195 Iligan City. So ang ating tatalakayin ngayon ay ang malambot na itlog. Ganito po yan. So kung makita ninyo, ayan. Malambot siya, no? Ayan. So nabasag na nga ito. So soft shell. Ayan. Malambot. Akala mo itlog po ito, no? Nabasag nga lang nung inano. Ito po ay napaka-problema po sa ating pagbibreeding, ano, dahil yung production ng pagpapasisiw natin ay talagang hindi po tayo makagawa gawa ng sa ganitong sakit. Mga kasabong, no? Malambot na itlog. Okay. Ang problema sa malambot na itlog ay isang kondisyon sa mga manok pansabong natin na karamihang makikita ito dahil sa hindi po sapat ang suplemento. Ayan. So hindi sapat ang suplemento ng calcium. Ayan. Yung calcium kasi yan po ang magbibigay po ng tulong na titigas po ito. So it's either kulang sa calcium. Ayan. Sa inyong patuka, no? Ayan. So baka kulang din ng vitamin D3. So i-try ninyo na kung makita kayo ng ganitong itlog, i-try ninyong bigyan ng calcium at saka bigyan din ng vitamin D3 at saka yung of course masasarap na pagkain para masuplayan, para hindi magkulang yung kanyang nutrisyon. Ayan po. Ang egg drop syndrome po ay isang viral din po, mga kasabong. Isa itong viral na sakit na nagdudulot ng critical na pagbaba ng, sabi ko nga, ng production ng itlog. Kasi nga manipis po, ayan, at malambot na balat. Ayan po. Mga kasabong, ang egg drop syndrome po ay mas kilala po ito noong 1976 na EDS. Isang viral na sakit na dulot ng duck adenovirus or EDSB. Ayan po. Napakasakit pong malaman natin na wala pong direktang lunas sa mga ganito po, lalo na sa mga viral infection, no? Mahirap gamutin. Ayan po. So, kasi wala pang direct na lunas po nito. Ang pangunahing layunin lang po natin sa pagkontrol nito ay ang pag-segregate kaagad. Kung may makita kayo ng mga manok ninyo na ganito, i-try ninyo na gamutin kaagad or ibahin mo na kaagad. Baka mahawa pa yung iba. Or ilagay ninyo sa malayong lugar na hindi rin siya maabot ng ibang manok ninyo. Baka virus yan. Dalawang klase pagka eggshell, dalawang klase ang niyan, problema niyan pagka ganitong malambot ang itlog. It's either viral or kulang ng vitamin D or calcium. Kaya hindi na form yung eggshell niya na hindi malambot. Ayan po. At saka mga kasabong, tandaan natin na ang sakit na viral ay hindi po namamatay na mga antibacterial. Pagka naglagay kayo ng mga antibacterial, baliwala yan.
or mga antibiotics. Kailangan nila ng angkop na bakuna. Ayan. Kung mayroon kayong bakuna, bakunahan nyo na. Or, to prevent is better than cure. Para ma-prevent mga kasabong, of course, tamang biosecurity sa inyong manukan. Biosecurity, mayroon kayong regular na paglilinis or disinfection sa mga virus, sa mga bacterial. Ganyan po. At saka huwag kayo magpapasok ng mga tao na baka carrier po yan ng mga bakterya or mga virus na makukuha nila. Ganyan po. Matutulungan mo lang sila para lumakas ang kanilang systems. Bigyan ninyo ng mga vitamins, mga electrolytes. So, pumunta kayo ng mga veterinaryo at ipagamot nyo na ang problema. Kasi nga, baka hindi po calcium ang kailangan niya. Baka virus po yan. Ayan po. Paglilinis ng mga kulungan, pagdidisinfection, ayan, may mga putbat kayo, biosecurity ang kailangan. Again mga kasabong, ang malambot na itlog ay ang dalawang klaseng dahilan. Una, kulang po ng calcium para ma-form po itong kanyang balat na matigas. Pangalawa po, kulang ng vitamin D3, calcium, or ang kulang po yan ng sapat na mga pangangailangan niya. Yung mga vitamins and minerals. Kailangan pakainin nyo rin. Baka yun. Or ang pinakamalala talaga ang virus. Wala pong ano niyan. Wala pang direktang gamot na itry nilang ninyo. Pagpunta, babakunahan ninyo. Ayan. Again mga kasabong, maraming salamat sa mga viewers natin. Sa wala pa, itry ninyo na mag-like, share, and subscribe kayo sa ating channel. Baka matuto kayo sa inyong pagmamanok. Maraming salamat po sa inyo.